ASEAN Summit. Sabi dito sa latest na balita mga kababayan, yung ating Pangulo pupuntang South Korea from October 30 to November 2 kay Todos Los Santos po para mag-attend daw ng 32nd APEC Economic Leaders Meeting. Sarap ng buhay mga kababayan ni Sarah. Nakadress ng Snow White habang nagsasayaw-sayaw. Talaga niya Mr. Maravillas inutil. Matagal nang inutil. Disney princess yan. Kinarir ni Vice President Sara Duterte ang pagiging Snow White sa isang Halloween party na dinalawan niya nitong Lunes, October 27. Billion pesos ang net worth ng mag-asawa. Sherwin Tulfo, pangalawa, 497 million. Si Mig Subiri, 431 million. Si Ping Lacson, pang-apat, 244 million. Si Robin, 244. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Live with Dante N. Pag-usapan natin yung buhay ng ating Pangulong Bongbong na very busy sa mga official functions niya. After ASEAN Summit, sabi dito sa latest na balita mga kababayan, yung ating Pangulo pupuntang South Korea from October 30 to November 2 kay Todos Los Santos po para mag-attend daw ng 32nd APEC Economic Leaders Meeting, sabi ng Department of Foreign Affairs. So napaka-busy ng ating Pangulong Bongbong habang si Sara Duterte nagsasayaw-sayaw lang at nagbibideo okay. Nakadress po ng Snow White. Ayan si Sara. Sarap ng buhay mga kababayan ni Sara. Nakadress ng Snow White habang nagsasayaw-sayaw. Talaga niya Mr. Maravillas inutil. Matagal nang inutil. Disney princess yan. Kinarir ni Vice President Sara Duterte ang pagiging Snow White sa isang Halloween party na dinalawan niya nitong Lunes, October 27. Sabi ng mga netizens, 2028 President, Galactica Daniel, sabi, Snow White, the lost Thai princess. Sabi ni Bingbing, dapat Fiona, bagay siya. Sabi ni Ato Josue, sayag, may saltik. Sabi ni Nina Martinez, OMG, is that Sarah? Did you take your medication? Sabi ni Dexter, is no black. Sabi ni Ren Takahashi, Disney Princess, Kurakot Princess. Sabi ni Fletcher Relatado, Princess in the Bed of Roses. Busy po sa pagsayaw-sayaw sa pag-video okay. Gusto ninyo mapakinggan yung kanya kanta? Bed of Roses. Walang magawa po, matino sa buhay. Pero yung mga supporters niya, sigawan sila, hanga-hanga. Iyawan yung mga fans niya. Yung sa Singapore yata to, pagpunta niya doon. Verses 7 to 9. Sintonado. Ayan lang po ang pinagkakabalahan mga kababayan ni Sara. Magsayaw-sayaw, mag-Snow White costume, pagkatapos mag-video okay. Bed of Roses daw. Napakasarap ng buhay ni Sara mga kababayan habang yung ating Pangulo po busy sa pakikipag-usap sa mga world leaders. Si Sara, inubos yung panahon mga kababayan para sa pagpasyal-pasyal kung saan-saan. Kung ano-ano lang mga kababayan yung pinagagawa, nag-Snow White costume po. Pagkatapos, gustong ipalit ni Chavit Singson sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang tigil si Chavit sa panawagan sa ating Pangulo na mag-resign na. Ayan si Chavit Singson.
kung may delikadesa siya, dapat mag-resign na siya dahil it's his command responsibility. Lahat ng gulong ito nanggaling sa mga tao niya eh. Sabi dito, ayon kay Chavit Singson, ang mga tauhan umano ni Pangulong Marcos Jr. ang punot dulo ng mga nangyayaring isyu ngayon sa bansa. Kasama na rito ang anomalya sa flood control. Ikaramihan po sa mga sangkot, kaalyado na senador ng mga Duterte tulad ni Chis Escudero, ni Jingo Estrada, ni Joel Villanueva. Ang nakapirma doon, mga kababayan, sa BICAM report si Chis Escudero at saka si Saldico. Wala man po si Martin Romualdez doon sa BICAM report. Walang pangalan, walang pirma. So ang mga kwento mga kababayan ni Chavit Singson, baseless po. Saka yung nag-expose po ng mga anomalya sa flood control, yung ating Pangulong Bongbong Marcos mismo, doon sa kanyang suna. Never po na nag-expose tungkol sa flood control anomalies si dating Pangulong Digong. O diba, malinaw mga kababayan, kaya hindi niya makumbinsi yung ating mga kababayan. Yung mga netizens po. Yes, sabi ni Lorna Domanico. Hoy, Chavit, ang ingay-ingay mo, putak ka ng putak sa social media. Anong meron na mabubulgar sa sarili mo? Sabi ni Manang Jack, kayo nagpupundo ng mga nanggugulo, Sabit. Sana maimbestigan ka na di. Sabi ni Verfongo, when does command responsibility apply, Sabit? Sabi ni Siomay Express, ano na nangyari sa inyo? Sabi ni Maria Teresa Nicolas, in your dreams. Sabi ni Evelyn Sanchez, di si Chavit maka-score kay PBBM. Sabi ni Marley Gabrinao, speaking of delicadeza, ask yourself. Sabi ni Taimiko, it's generally not accurate to blame the President for congressional budget insertions. Here's why. Under the Constitution, the power of the purse, meaning the power to propose, amend, and approve the national budget, lies mainly with Congress, particularly the House of Representatives and the Senate. The President only submits a proposed budget, the NEP, but it is Congress that debates, changes, and inserts new items. Budget insertion, sometimes called amendments, allocation, or even port, are made during congressional deliberation, usually in the committee or bicameral conference stages. These insertions are the responsibility of legislators who propose or approve them. The President's role comes at the end to sign the General Appropriations Act into law. While the President can veto specific items, he is not the author of those congressional insertions. If he signs the budget, it usually means he accepts it as a political and fiscal compromise, not he is personally inserted those items. Correct, mga kababayan. At hindi yon kinonsente ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga pumalag yung ating Pangulo. At nagmosyon yung anak ng ating Pangulo, si Sandro, para po ibakante yung chairmanship ng Committee on Appropriations. At ang preside pa, mismong si Martin Romualdez. You see? At sabay kami hindi nakapirma. Kasi hindi man member si Martin. That is the tradition, mga kababayan, sa BICAM. Pero si Chis Escudero, talagang in-insert niya yung sarili niya as member ng BICAM. At may pirma siya. Diba? Si Chis Escudero, kaalyado po ninyo. Kaalyado ng mga Duterte. Kaya wag turo ng turo, Chavit. Tama ito mga kababayan na sinabi niya. Dati NSC Secretary Professor Clarita Carlos. Yan o. Sabi ni Clarita Carlos, we elect our president with a tenure of 6 years. Let him govern for 6 years. Tama po. At yung ating Pangulo nagtatrabaho. Kumbaga, may gusto kayong tanggalin, hindi yun ang ating Pangulo. Yung Vice Presidente kasi hindi na magtrabaho, nanggugulo pa. At ang ginagawa ngayon, sige lang ang video okay, sayaw-sayaw. Inutil po, walang silbi sa ating bayan. Wala nang silbi na mirwisyo pa. Yan ang dapat natanggalin. Pero yung ating Pangulo po, busy-busy sa pagtrabaho. Nandun sa ASEAN Summit para isulong yung ating interes. At sunod mga kababayan sa epic meeting naman po sa South Korea. You see? Yes, sabi ng mga nag-react. Sabi ni Carlito, you are absolutely correct, madam. The good and industrious President, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos, was chosen by the majority of the people. So let us respect and love him. Until the end of his term, he is doing his best for the progress and development of the people in the country. Sabi ni Billy Montuano, correct po kayo dyan. Kaya hindi dumidiretso ang ating pag-unlad. Lalo na sa pagsinamahan ng politika, siguro panahon na para ibalik ang 8
bilang mga senador at kada distrito na lamang ang congressman at alisin na ang party list na laging kontra kung sino man ang nakaupong gobyerno. Pagdami ng senador at congressman, mas malaki din ang nawawalang pera ng bansa at malilimitaran ang matinding korupsyon. Sabi ni Martin Noble, kahit more than 6 years pa, as long as he serves the people well and protect our sovereignty. Sabi ni Jonas, tama po kayo Madam Carlos, alam na kasi natin kung bakit gusto nilang maibaba o mapababa si PBBM para mabura lahat ng kaso nila. Di ba, walang kumampi mga kababayan kay Chavit Singson. O ngayon, ibigay ko ito sa inyong additional na information. Yung ilan sa mga senador palabas ng kanilang salin. Lahat po multi-millionaire. Senators, net worth, billionaire na din pala si Raffy Tulfo. 1.05 billion pesos ang net worth ng mag-asawa. Sherwin Tulfo, pangalawa, 497 million. Si Mig Subiri, 431 million. Si Ping Lacson, pang-apat, 244 million. Si Robin, 244 million. Yung mga nag-file pa lang ito. Si Lito Lapid, 202 million pesos. Si Tito Sen, 188 million pesos. JBR Sito, 137 million ng net worth niya. Si Pia Cayetano, 128 million. Wingat Salian, 89 million. Bam Aquino, 86 million. Loren, 79 million. Si Joel Villanueva, 49 million. Kaduda man po na 49 million lang ang net worth ni Joel Villanueva. Alangan hindi dineclare siguro yung binigay ni di ba? Si Kiko, 26 million. Si Risa Ontiveros, 18 million. Pati si Chis Escudero, 18 million ang net worth niya. Ngayong donation sa iyo na 30 million, hindi ba na-declare yun? Nandeklara niya Mr. Maravillas doon sa gasto sa eleksyon. Ayan pa lang mga kababayan, wala pa yung kapatid na Villar. Saka si Jinggoy, hindi pa mga kababayan nagpa-file. Hindi pa pinapublish pala yung salin. Binabawasan pa siguro. Tinicheck pa kung kapanipaniwala. Yung sabi dito ng mga nag-react, sabi ni Jojo Kinga, wow, si Villanueva Achis, very honest. Sabi ni Edgardo Ramos, wala pa si Villar, bato ay me at go. Wala pa. Sabi ni Cherry Kodja, lakas nung tawa ka doon sa kay Cheese. Sabi ni Mads Zacon, si Keso, konti ng salin. Yung singing, wala. Sabi ni Amsterdam, talaga, Mr. Forthwith, sabi ni Lia Jimmy. Legit ba kay Keso? Mayaman pa siya, si Risa Antuberos kay Chis Escudero. Naniwala kayo? Siya yung lumalabas na pinakang mahirap. Pinakang mayaman, mga kababayan, yung magkapatid na Tulfo. Pinakang mahirap po si Chis Escudero na napakatagal na sa pwesto. Congressman, senador, Senate President. Pinakang mahirap pala siya. Ang akala ko nga, ang pinakang mahirap si Risa at saka si Erwin Tulfo. Kasi si Erwin Tulfo, ilang taon pa lang na nasa Congress. 1 term pa lang po. Tapos naging PSWD Secretary. Ngayon senador. Pero almost half billion na rin pala yung yaman ni Erwin Tulfo. Diniclear lahat siguro. Yan So, yung magkapatid na Villar, wala pa. Si Jaime Marcos, si Bato, si Bungo. Abangan natin kung magkano ang kanilang net worth. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsia Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves
digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.